Bukod sa dami ng kanilang sasakyan, inamin din sa pagdinig sa Senado kahapon ng kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya na hindi lang isa ang kanilang hawak na kumpanya. At bukod kay Diskaya, kabilang din sa mga nagisa ay ang PICAP, Philippine Contractors Accreditation Board. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Sa pagharap ng kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lumabas na siyam na construction firms ang may kaugnayan siya. You confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Tanong ng mga senador, kinakaya ba nila na pagsabay-sabay ng mga construction projects? Sabi ni Diskaya, sapat naman ang kanilang mga empleyado. Pero pinagtataka ni Senador Jinggoy Estrada. Ba't nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Pero bago lumabas na siyam ang kumpanya na may kaugnayan si Diskaya, sa unang parte ng pagdinig, tila iba ang kanyang tono. Nasa isang lugar, napakadami yung equipment, sa iba't ibang lugar. So, ano ang purpose na napakaraming kumpanya? What is that? Sir po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So I am directly lang with Alpha and Omega. How come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Pero may animoy resibo na pinakita si Senadora Risa Hontiveros. Nung siyam na kumpanyang iyon, calling card po ni Mr. Curly Diskaya, na asawa po ni Ms. Diskaya, siyam na calling cards nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya. Nang humarap naman ang PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board, nag-isa rin sila ng mga senador sa pagdinig tulad na lang sa naging tugon nila sa 15 contractors na nabunyag ng Pangulo. The day after the President mentioned the 15 contractors, we actually summoned the 15 contractors for investigation. Anong siglo natin malalaman ang resulta ng investigasyon nyo? Kasi pag ang gobyerno nag-imbestiga, taon na binibilang. Baka retired na kami lahat dito. For starters, we have preventively suspended their ARCC for flood control. So that means that they cannot bid for any subsequent flood control projects. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.